Ang binatang ito ay si Hibaki. Ngayon ay araw ng mock exam, kaya matapos niyang tapusin ang pagsusulit, hinintay niya ang matalik niyang kaibigan na si Daichai. Si Daichai ay labis na nag-aalala, hindi sigurado kung maayos ang kanyang sagot sa pagsusulit, samantalang kabaligtaran naman si Hibaki, sobrang kalmado, dahil napakatalino niya. Huminto ang dalawa sa isang cave para pag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap, kung magpapatuloy ba sila sa universidad o maghahanap ng trabaho. Gusto ni Daichai na kumuha ng lisensya sa pagmamaneho pagkatapos pumasok sa universidad at makilala ang mga babaeng gusto niya. Bigla siyang may naalala at kinuha ang cellphone ni Hibaki para gawin ang isang bagay. Nag-download si Daichai ng isang application na tinatawag na Nika. Kamakailan, sumikat ang app na ito dahil kaya nitong hulaan ang sanhi ng kamatayan ng isang tao sa napakarealistikong paraan. Mayroon pang ang mga bulong-bulungan na may ilang taong namatay ng eksaktong gaya ng ipinakita ng app. Matapos i-upload ni Hibaki ang kanyang litrato sa app, ipinabatid ng system na kailangan ng kaunting oras upang ma-analyze ito. Pagkatapos noon, nagtungo ang dalawa sa istasyon ng subway. Napansin ni Daichai sa malayo ang isang babaeng nagngangalang Mishako, na tila katatapos lang din kumuha ng mock exam tulad nila. Biglang pareho silang nakatanggap ng notifikasyon mula sa app na tapos na ang pagsusuri sa kanilang kamatayan. Kasama noon ay isang video na nagpapakita ng pagderail ng tren na dumurog sa mga tao. Nakita nila ang kanilang mga sarili na namamatay dahil nadaganan ng tren sa subway at ang lugar ng insidente ay naroon mismo. Pareho silang kinabahan, naramdaman nilang may mali. Habang papalayo na sana sila, huli na ang lahat. Bumulusok ang tren papunta sa kanila sa nakabibinging bilis, saka ito na derail. Biglang nagdilim ang paligid. Nagbigay ng abiso ang Nika system na kung gusto niyang mabuhay, bibigyan siya ng pagkakataon. Matapos piliin ni Hibaki ang opsyon na mabuhay, isang player application ang otomatikong na-download sa kanyang cellphone. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting bumalik ang ulirat ni Hibaki. Hindi siya makapaniwala na ilang minuto lang ang nakalipas, maayos pa ang lugar na ito. Ngayon ay isa na itong tambak ng mga wasak na labi. Unti-unti ring nagkamalay si Daichai. Habang parehong litong-lito at gustong humingi ng tulong ang dalawa, may gumalaw sa harapan nila. Isang itim na demonyo ang lumitaw, hinihila ang mga patay para kainin ang mga ito. Sa kabilang banda, takot na takot din si Nishio habang nasasaksihan ang eksenang iyon. Ang mga galaw nila ay nakaagaw ng pansin ng demonyo. Nang sumugod ang isang demonyo kay Nishia, aksidente siyang nakatawag ng isang asul na demonyong pinutol ang ulo ng isa pa. Hindi sinasadyang nakapagpatawag din si Daichai ng isang maliit na demonyo na kayang magpalabas ng yelo. Tumakbo si Hibiki at sinabihan si Nishia na sumama sa kanya. Umakyat ang tatlo sa mataas na lugar at mula roon ay nakita nila ang mga demonyong tinawag nila na siyang nagpoprotekta sa kanila. Tumakbo sila sa isang sulok at ipinakita ni Nishia sa kanila ang screen ng kanyang cellphone. Nandoon ang imahe ng mga demonyong kakatawag lang niya. Ikinuwento ni Hibiki kung paano siya tinanong ng system kung gusto niyang mabuhay at gaya niya, pareho ring tinanong sina Daichai at Nishia. Nagpalagay siya na posibleng ang mga pumili ng kamatayan ay otomatikong natawag ang kanilang mga demonyo. Tumakbo ang tatlo palabas ng lungsod at nasilayan ang kaguluhan sa paligid. Inanunsyo ng pamahalaan na ang kanilang prefecture ay nakaranas ng isang natural na sakuna, kaya napakataas ng bilang ng mga nasawi. Tinawagan ni Daichai ang kanyang pamilya, ngunit nawala ang signal matapos lamang silang mag-usap saglit. Nang dumating ang mga rescuer at nagtangkang pumasok sa lagusan para iligtas ang mga biktima, pinigilan sila ng mga taong nakasuot ng kakaibang mga kasuotan. Ipinakilala ng grupo ang kanilang sarili bilang espesyal na unit ng pamahalaan para sa pagtugon sa mga sakuna. Ang lugar na ito ay mapapasailalim na ngayon sa kanilang direktang pamumuno. Nagalit ang mga rescuer dahil hindi nila alam kung buhay pa ang mga biktima sa loob. Ngunit pinigilan pa rin silang makapasok. Dahil nawala ng signal, hindi matawagan ni Nishia ang kanyang pamilya at labis siyang nag-aalala. Dahil sina Daichai at Hibiki ay nakausap na ang kanilang mga pamilya, marahil ay ayos naman ang mga ito. Nagpasya ang dalawa na samahan si Nishia pauwi sa kanila. Pagkatapos noon, sinubukan niyang tumawag ng ilang beses ngunit hindi pa rin siya makakonekta. Humingi siya ng paumanhin sa dalawa dahil nadamay sila sa sitwasyon. Naramdaman ng dalawa na dahil sa kaguluhang nangyayari, mas mabuting magkasama na lang sila. Kinagabihan, lumabas si Daichai para bumili ng tubig habang nag-uusap sina Hibiki at Nishia. Sinabi ni Nishia na kung alam lang niya na mangyayari ito, hindi na sana siya sumali sa mock exam. Pakiramdam ni Hibiki ay parang sinusubok sila ng kung sinumang gumagamit ng application. Pagbalik ni Daichai dala ang tubig, masaya silang naglaro ng bato, papel, gunting. Tulad ng dati, nanalo si Hibiki at nakuha ang bote ng tubig. Ngunit may kakaibang bagay na bumagsak mula sa langit papunta sa kinaroroonan nila. Habang nagtataka ang lahat kung ano yon, lumaki ang bilog sa itaas at biglang sumabog. Pagkatapos ng pagsabog, nabuo muli ang isa pang bilog.
Nagpaputok ito ng mga bomba at bala ng walang tigil, inaatake ang mga tao sa paligid, at ang mga hindi nakatakbo sa oras ay agad na namatay. Nang itutok ng bilog ang atake kina Hibiki at Nisha, tinawag ni Nisha ang kanyang demonyo para harangin ang pag-atake. Nagbigay ng abiso ang system na may bagong death video. Binuksan ito ni Hibiki at nagulat nang makita roon ang kamatayan ni Daichai. Mula sa likuran, minamaneho ni Daichai ang isang malaking sasakyan patungo sa demonyo at pagkatapos ay sumabog ito. Sa gitna ng usok, hindi pa rin patay ang demonyo at unti-unti itong muling lumitaw. Ang pagkasaksing iyon sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan ay labis na nagpagalit kay Hibaki. Inactivate niya ang summoning system at isang malakas na bugso ng enerhiya ang sumabog palabas. Namangha ang mga tauhan ng disaster response team nang makita nilang tinawag ni Hibaki ang banal na halimaw na si Byaku. Sa ilalim ng utos ni Hibaki, iniwasan ni Byaku ang mga bala, tumalon para sugurin at kagatin ang demonyo, at pagkatapos ay pinasabugan ito ng kidlat upang tuluyang sirain. Tumakbo si Hibiki papunta sa lugar ng apoy at narinig ang tinig ni Daichai. Hinila pala siya palabas ng pagsabog ng isa sa maliliit na demonyo ni Nisha. Agad silang pinalibutan ng Special Disaster Response Team na tinatawag na JBS at dinala sa kanilang punong himpilan. Sa loob ng sasakyan, nakaposas ang tatlo at kinuha ang kanilang mga cellphone. Hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit alam ng pamahalaan na mangyayari ito, ngunit pinabayaan pa rin ang mga mamamayan. Dinala ang konboy sa gusali ng parlamento. Pagkapasok nila, namangha ang tatlo sa karangyaan ng lugar. Isang lalaking may puting buhok ang lumapit at lahat ng tao ay nagsaludo sa kanya. Dinala sina Daichai at Nisha sa isang silid na may salaming dingding, habang si Hibiki naman ay dinala sa ibang direksyon. Tinanong niya kung bakit siya lang ang hiwalay na dinadala. Sinabi ng babae na ipapaliwanag nila sa kanya ang katotohanan. Sa likod ng pinto ay naroon ang isang napakalaking sistema ng computer. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Deputy Commander Sako. Matagal nang inatasan ang JBS na subaybayan ang isang harang na bumabalot sa Japan upang protektahan ang mga mamamayan nito. Ang harang na iyon ay isang espiritual na sistema, at kapag nabasag ito, makakapasok at aatake ang mga kaaway na nagdudulot ng mga misteryosong pangyayari. At si Hibaki ang nakatawag kay Byaku, isa sa 4 na banal na halimaw ng China. Hindi kayang tawagin ng isang karaniwang tao ang ganoong kalakas na demonyo. Sa sektor na ito, wala pang sinuman ang nakatawag ng demonyong kasing lakas ng tinawag niya. Mula pa noong sinaunang panahon, maraming paraan na para makatawag ng mga demonyo. Na-research ng JBS ang mga yon at isinama sa mga cellphone ang kakayahang mag-summon ng mga demonyo. Hindi ito kayang gamitin ng karaniwang tao. Ngunit may isang tao na gumawa ng application at ipinamahagi ito upang ma-download ng mga mamamayan at makatawag din ng mga demonyo. Labis na nabahala si Hibiki na alam na pala nila ang mangyayari, at higit pa roon, mayroon silang napakamodernong kagamitan, ngunit hindi nila ginamit upang tulungan ang mga tao, bagkus ay itinago lamang para sa sarili nilang kapakanan. Ipinaliwanag ng komandante na may puting buhok na ang mga demonyong lilitaw sa mga susunod na araw ay mas nakakatakot pa kaysa sa nilabanan niya. Mayroong 6 na nilalang na may antas ng kalamidad, nakatumbas ng 6 na darating na araw, at kailangan nilang pigilan ang mga ito, kung hindi ay malululon at maglalaho ang buong mundo. Ang 6 na yon ay tinatawag na mga Septentrians. Dahil tinawag ni Hibiki ang puting tigre na si Byaku, mayroon siyang kakayahang tumulong sa JBS upang wasakin ang mga Septentrians. Matapos ang pagsasaliksik, natuklasan ng mga siyentipiko ng JBS na ang player application ay ganap na iba sa application na sila mismo ang gumawa. Kinabukasan, tinanong ni Nisha kung ano ang mangyayari sa kanila. Tiniyak ni Hibiki na wala silang dapat ipag-alala hanggat mananatili silang kalmado. Kinagabihan, inihatid sila pauwi ni Sako. Sinabi nito na ayon sa kasunduan, ihahatid niya sina Daichai at Nisha pauwi, ngunit si Hibiki ay kailangang sumama sa kanila sa pakikipaglaban. Sinubukan ni Daichai pigilan si Hibiki dahil napakadelikado nito. Sa kasamaang palad, ang lungsod na tinitirhan ng pamilya ni Nisha ay nababalot ng usok at siksikan ang mga sasakyan sa daan. Pinakalma nila si Nisha at sinabing walang masamang mangyayari. Ngayon ay pupunta sila sa evacuation center para hanapin ang pamilya ni Nisha. Dumating sila sa isang malaking gusali kung saan maraming tao na ang naghahanap ng masisilungan. Ibinigay ni Sako muli sa kanila ang kanilang mga cellphone at umalis na. Kahit tinignan nila ang information board, wala pa ring anumang balita tungkol sa pamilya ni Nisha. Labis siyang nataranta nang hindi niya makita ang mga ito. Biglang may demonyong bumangga sa salaming pinto, dahilan para magsitakbuhan ang lahat sa takot. Tinarget ng demonyo ang isang batang lalaki. Hindi na nakapigil si Hibiki at tinawag si Byaku upang ilabas ang demonyo. Si Sako, na hindi pa nakakalayo sa pagmamaneho, ay nakita si Byaku na nakikipaglaban. Matapos mapatay ni Byaku ang isang demonyo, sumugod naman ang buong grupo ng mga ito.
Gusto sanang tumawag ni Daichi ng demonyo para tumulong. Ngunit hindi pa muling nabubuo ang maliit niyang demonyo. Sinubukan ni Daichi pigilan si Hibaki, sinasabing kahit malaki ang kapangyarihan niya, hindi ibig sabihin ay kailangan niyang isugal ang kanyang buhay sa pakikipaglaban. Ngunit si Hibaki ay determinadong gamitin ang kanyang lakas para iligtas ang mga tao. Patuloy sa pagdami ang mga lumilipad na demonyo. Sa kabutihang palad, dumating si Soko para tumulong at sinabi niyang wala siyang nakikitang ibang mga player sa paligid. Posibleng isang sira o patay na cellphone ang otomatikong nag-isomon ng mga demonyo. Naghiwalay sila ng tungkulin. Nanatili si Hibaki upang pumatay ng mga demonyo habang tumakbo si Soko para hanapin ang pinagmumulan ng tawag. Natagpuan niya ang isang patay na player na ang cellphone ay patuloy na nagpapatawag ng kanyang mga demonyo. Agad niyang dinurog ang cellphone upang mapahinto ang summoning. Ang mga sibilyan na nakasaksi sa pakikipaglaban ni Hibaki ay natakot, iniisip na baka sila naman ang atakihin niya. Ngunit nagsalita ang batang lalaki na iniligtas niya kanina upang magpasalamat sa kanya. Pagkatapos noon, nagkita muli ang tatlo kasama ang isang komandante. Napagtanto nilang napakaseryoso na ng sitwasyon, kaya nagpasya silang manatili upang tumulong. Ibinigay sa kanila ng komandante ang kanilang unang misyon. Ang kanilang unang misyon ay hanapin ang siyentipikong miyembro ng JBS na nawala matapos lumitaw ang Septentrini. Bago sila umalis, iminungkahi ni Hibiki na manatili na lang ang dalawa. Ngunit hindi pumayag si Daichi na hayaang mag-isa ang kanyang matalik na kaibigan. Masaya si Daichi dahil nakabili siya ng iba pang mga demonyo sa App Store. Bagaman may kaunting takot si Hibiki sa lakas na taglay niya ngayon, kailangan pa rin niyang gamitin ito upang protektahan ang mga mahal niya. Pagkatapos sumakay ng subway, nakarating ang tatlo sa lugar ng Asaka at nakipagkita sa mga tauhan ng JBS sa sangay na yon. Doon din nila nakilala ang dalawang bagong player, sina Hinako at Kida. Gaya ng kanilang grupo, kahapon lamang sumali ang dalawa sa JBS. Ang batang si Kida ay may matigas na ugali. Ayaw niyang makisali sa misyon ng paghahanap at umalis mag-isa upang manghuli ng mga demonyo. Nagpunta ang grupo sa ilalim ng lupa sa laboratorio ni Dr. Kano. Walang senyales ng pakikipaglaban at wala ring palatandaan na umalis siya sa gusali, parang naglaho na lamang ang siyentipiko sa mundo. Habang pumapatay ng mga demonyo at sinisira ang mga cellphone ng mga patay, aksidenteng napansin ni Kida ang isang demonyong palihim na lumilipad sa langit at agad niya itong sinundan. Hindi maintindihan ni Daichi kung bakit ngayong mga player na silang lahat ay hindi sila inaatasan na pumatay ng mga demonyo kundi pinapagawa ng ibang mga gawain. Sigurado siyang may ibang pakay ang komandante. Bigla na lang nagulat ang system na ang pader ng harang ay inaatake. Maraming layer ang harang ng JBS, kaya karaniwan ay imposibleng masira ito mula sa labas. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nagkaroon ng error ang system dahil sa isang hacker na umaatake sa kanilang sistema, unti-unting sinisira ang bawat layer ng proteksyon. Tinanong ni Hinako kung bakit hindi na lang nila i-unplug ang network para mapigilan ang pag-atake. Tumanggi ang matandang lalaki dahil kapag ginawa nila yon, mawawala ang proteksyong mahikal ng Asaka at maaaring salakayin sila ng mga Septentrians. Napagtanto ni Hibiki na alam na ng komandante ang mangyayaring ito kaya siya ipinadala rito. Nagbigay ng abiso ang app tungkol sa isang bagong death video. Pinanood ito ni Hinako at nakita niyang kamatayan ni Kida ang nasa video. Sinabihan siya ni Hibiki na tumingin sa paligid upang matukoy kung saan iyon naganap. Pagkatapos ay tumakbo siya para sabihan ang mga staff na hanapin ang lokasyong iyon. Habang sinisigawan siya ng matandang lalaki, sinasabing walang saysay ang kanyang ginagawa. Natukoy ng babaeng staff ang lugar at nadiskubring ang hacker na umaatake sa kanilang sistema ay nasa isang parke malapit doon. Nakipag-ugnayan ang komandante at inutusan silang agad na pumunta roon at pigilan ang hacker. May mga team sa paligid na darating para tumulong. Nais ni Hibiki ng paglilinaw, tinanong niya kung alam na ba ng komandante ang tungkol dito mula pa sa simula. Ngunit malabo lamang ang isinagot ng komandante at hindi niya ito direktang sinagot. Habang hinahabol ni Kida ang demonyo, nakapasok siya sa isang abandonadong parke. Biglang lumitaw mula sa likuran ang dalawang demonyo at umatake. Mga demonyong may mukhang kabayo mula sa mitolohiya ang mga yon. Agad na tumawag si Kida ng isang mandirigmang may pulang balat upang labanan sila. Bagaman hindi sila malalakas ng paisa-isa, napakarami nila at patuloy pa ring may mga sumusulpot. Habang umiilag si Kida sa isang atake ng demonyo, nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog sa matulis na bakal. Inakala niyang doon na siya mamamatay, pero sinuwerte siyang dumating si Hinako sa oras at pinaakyat siya ng kanyang lumilipad na demonyo. Ang demonyong may mukhang kabayo, na gustong samantalahin ang pagkakataon upang umatake, ay napatay ng puting tigre ni Hibiki. Lahat ay nakahinga ng maluwag na nakarating sila sa tamang oras. Sinabi ni Daichi na hahanapin niya ang hacker na kumokontrol sa mga demonyo at tatawagin ang mga demonyong kakabili lang niya.
Hindi inaasahan, pero sobrang walang silbi ng mga ito, natakot lang at nagsitakbuhan agad pagpasok pa lang sa labanan. Tumawag si Soko kay Hibiki upang ipaalam na tanging grupo lamang nila ang ligtas na nakarating doon. Lahat ng ibang grupo na papunta roon ay napatay na. Sinabi ng komandante na kailangan nilang hanapin agad ang hacker, na mga 50 metro lang ang layo mula sa kanila. Inutusan ni Hibiki sina Daichai at Nisha na hanapin ang hacker, habang siya at ang iba ay mananatili upang lumaban. Kahit nagtutulungan silang tatlo sa laban, napakahirap pa rin dahil sobrang dami ng mga kalaban at pagod na ang lahat. Inutusan ng komandante na gamitin ang Omadan, isang bagong virus na imbensyon ng siyentipiko. Nag-alala si Soko dahil delikado itong gamitin nang wala ang siyentipiko, pero sa huli ay napilitan siyang sumunod. Pagkatapos nitong gamitin, agad na natigilan ang lahat ng demonyo at hindi na sila makagalaw. Panandalian silang hindi makakaatake. Sa mga sandaling iyon, natunton na rin ni Nisha at Daichai ang hacker. Pagkatapos niyang ipatawag ang asul na demonyo, nagulat sila nang makita na ang taong nakaupo sa loob ay ang siyentipiko pala mismo. Pagkatapos noon, pinatay ng isang mataas na antas na demonyo ang demonyo ni Nisha at itinapon siya mula sa mataas na lugar. Agad na kinontrol ni Kida ang kanyang demonyo para saluhin siya. Nagulat din ang mga tao sa punong himpilan nang malaman nilang ang hacker ay ang siyentipiko pala. Ganap na siyang na-brainwash ng kalaban at sumusunod na lamang sa mga utos nito. Sabay na inatake ng puting tigre at ng demonyo ni Hinako ang mataas na antas na demonyo, ngunit nakakagulat dahil naipagtanggol nito ang sarili gamit lamang ang isang kamay. Pagkatapos ay binanata nito ng kidlat ang demonyo ni Hinako at napatay ito. Sinabihan ni Hibiki si Kida na makipagsanib puwersa sa kanya upang atakihin ito. Sa mga oras na yon, inaatake na ng hacker ang huling depensibong layer ng sistema. Sumugod ang puting tigre sa demonyo at nang lumikha ito ng kalasag upang harangan, umatake mula sa likuran ang demonyo ni Kida at napatay ito. Sumunod din sa plano si Daichai at ginamit ang isang bakal na pamalo upang sirain ang sistemang ginagamit ng hacker. Akala ng lahat ay nagtagumpay na sila, ngunit hindi pa pala patay ang demonyong iyon. Bigla itong nagpakawala ng kidlat patungo kina Kida at Hibiki. Agad na itinulak ni Kida palayo si Hibiki, ngunit siya mismo ang tinamaan at binawian ng buhay. Muling na-activate ang sistema ng hacker at tuluyang winasak ang huling depensibong layer. Pagkatapos ng labanan, sugatan ang lahat. Nagulat si Hibiki nang makita na patay na si Kida. Hindi na nila mababago ang hinaharap. Naglaho ang depensibong layer at lumitaw ang kalamidad na Septentrioni na pumasok sa Osaka. Lubos na sinisi ni Hibiki ang sarili sa kanyang pagiging pabaya na siyang naging dahilan ng pagkamatay ni Kida. Dinala siya ng mga tauhan ng JBS sa isang posisyon upang maghanda para sa labanan laban sa Septentrioni. Isa itong napakalaking nilalang na dahan-dahang lumilipad papunta sa gitna. Sunod-sunod na nagpaputok ng mga bala ang mga hanay ng tangke, ngunit wala itong epekto. Nagpakawala ang Septentrioni ng maliliit na demonyong kumapit sa mga tangke at nagdulot ng malalakas na pagsabog. Isang lalaking may puting buhok na nakaupo sa tulay ang nakikipag-usap sa isang mataas na antas na demonyo, sinasabing walang halaga ang mga tao sa harap nito. Ipinahayag ni Soko ang pagtitipon ng mga koponan ng player sa landas ng Septentrioni upang harangin ito. Isa lamang itong pader na gawa sa laman. Gusto ring sumali ni Daichai sa labanan upang tumulong sa lahat, ngunit dahil napakahina ng antas ng kanyang demonyo, hindi siya pinayagang sumali sa koponan ng labanan. Itinalaga siya sa pangkat medikal upang tumulong sa iba. Bago sumabak sa labanan, sinabi ni Hinako kay Nisha na manatili rito kasama si Hibiki. Lunod pa rin siya sa matinding pagsisisi sa pagkamatay ni Kida at kailangan niya ng taong nasa tabi niya. Si Hibiki ay nasa pangunahing puwersa sa huling linya. Sinabi ng commander sa kanya na namatay si Kida upang protektahan siya at iyon ay isang marangal na bagay. Ang mga walang kapangyarihan ay walang silbi, kaya wala nang dahilan para alalahanin sila. Nakapasok na ang Septentrioni sa lungsod. Libo-libong player ang kumokontrol ng mga demonyo upang salakayin ito, ngunit nabigo silang lahat. Isang bugso lamang ng pag-atake mula sa Septentrioni ang tuluyang sumira sa unang linya ng depensa. Tumakbo si Nisha sa lahat ng direksyon, hinahanap si Hibiki. Tinanong niya ang isang tauhan kung nasaan ito. Nang malaman niyang nasa gusali ito sa tapat, dali-dali siyang umakyat roon. Nang umabot ang Septentrioni sa ikalawang linya ng depensa, ginamit nito ang mahika upang magpakawala ng sinag ng pagwasak patungo sa punong himpilan. Matinding yumanig ang buong lungsod. Tuluyang nawasak ang panlabas na protektibong layer ng punong himpilan. At isa pang atake lamang ay magpapabagsak na sa Osaka. Sa ilalim ng lupa matapos ang pag-atake ng Septentrioni, nagyelo ang lahat sa paligid. Pati ang pangkat medikal ay tuluyang nalipol. Labis na nag-aalala si Daichai at tinawagan si Hibiki, sinasabing bumaba na siya dahil kung magpapatuloy pa siyang sumunod sa mga utos ng JBS sa taas, siguradong mamamatay siya.
Nagpasya siyang pumunta sa harapan upang lumaban kaysa manatiling nakatingin habang namamatay ang mga tao. Sinabi ng commander na isa siyang hangal, ngunit hindi na kailangang mag-alala dahil may pumalit na sa kanyang posisyon. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Nisha, na tumatakbong paakyat sa rooftop para hanapin si Hibiki. Dahil nakasakay na si Hibiki sa kanyang tigre, hindi nagtagpo ang dalawa. Sa depensang linya na ito, ang mga kumokontrol ng lumilipad na mga demonyo, kabilang si Hinako, ay umatake sa Septentrini. Nang sumugod ang isang sumasabog na demonyo patungo sa kanya at sumabog, hinarangan iyon ng puting tigre ni Hibiki. Sinabi ni Hinako sa kanya na agad umatras sa hulihang depensa, ngunit tumanggi siya. Pinakawalan ng puting tigre ang kidlat, ngunit hindi nasaktan ang Septentrini. Sa halip, mas naging mabagsik ang pag-atake nito. At ang puting tigre ay tinamaan, bumagsak ito sa lupa. Agad na tinarget ng mga demonyo si Hibaki at ang puting tigre, kaya't nagmadali ang lahat ng nasa koponan upang harangan siya. Nang magkamalay siya, nakita niyang nagkalat sa paligid ang mga balahibo ng mga lumilipad na demonyo. Marami na ang nasawi para protektahan siya. Si Hinako ay malubhang sugatan na ngayon, tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Sinabi niyang pumunta si Nisha sa gusaling iyon para hanapin siya. Habang siya ay nalulugmok sa kawalan ng pag-asa, biglang lumitaw ang misteryosong lalaking puti ang buhok. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ako, isang kaibigan ng commander. Sinabi niyang nadamay lang si Hibaki sa labang ito. Si Hinako ay nasugatan ng husto dahil sa pagtatanggol sa kanya. At ngayon, ang natitirang tao ay madadamay rin sa labang ito. Bigla niyang naunawaan na si Nisha ang tinutukoy nito. Natanggap ni Nisha ang utos na pumalit sa posisyon ni Hibaki upang protektahan ang huling linya ng depensa. Ayon kay Ako, ang lahat ng ito ay dahil kay Hibaki. Ang mga may kapangyarihan ay laging nagdadala ng panganib sa mga taong nasa paligid nila. Habang papalapit ang Septentrini, nagsumon si Nisha ng bagong demonyo. Lahat ay nabigla. At iyon ay walang iba kundi ang Diyosang si Haim. Hindi alam ng matandang lalaki kung sino ang mga kabataang ito upang magkaroon ng ganoong kalalakas na mga demonyo. Pinuksa ni Haim ang mga sumasalakay na sumasabog na demonyo, saka inatake ang Septentrionay gamit ang isang shockwave. Bagaman napakalakas ni Haim, limitado ang pisikal na lakas ni Nisha at hindi niya ito kayang kontrolin ng matagal. Nagsimulang magtipo ng enerhiya ang Septentrionay upang pakawalan ang isang mahiwagang sinag ng liwanag. Bigla itong inatake ng puting tigre ni Hibiki, kaya't napilitan itong itutok ang pag-atake nito paitaas sa langit. Sinamantala ng puting tigre ang pagkakataon at ibinuhos ang lahat ng lakas upang sirain ang core ng Septentrionay, dahilan para ito ay maglaho. Nagalak ang lahat dahil nagtagumpay ang kampanya laban sa Septentrini. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, may natitira pa pala itong kapangyarihan at muntik nang tumama kay Hibiki nang bigla itong maputol sa kalahati ng isang demonyo. Lumapit ang lalaking nagmamay-ari ng demonyong iyon. Sinabi niyang dati siyang miyembro ng JBS at ngayoy labis na kinamumuhian ito. Sinabi niyang sumama si Hibiki sa kanya. Nagulat ang mga tao sa headquarters nang mawala ang presensya ni Hibiki. Naglaho na siya. Ang lalaking kumuha kay Hibiki ay ang pinuno ng hukbong rebelde na sumakop sa sangay ng JBS sa Nagoya na nagngangalang Ronaldo. Dati siyang miyembro ng JBS kaya alam niya ang maraming lihim nila. Nagtago sina Daechay at Nisha sa mga karton na kahon at nakalusot sa hukbong lihim upang makarating sa Nagoya at hanapin si Hibiki. Labing-labis silang nag-alala matapos matanggap ang death video tungkol sa pagkatapon ni Hibiki. Ayon sa mga kalkulasyon, ang susunod na lugar na tatamaan ng Septentrin ay ang Nagoya. Ang babaeng siyentipiko, makalipas ang maraming araw ng pagkawala ng malay, ay muling nagkamalay. Agad siyang nagsimulang buuin muli ang sistemang nasira niya. Umalis si Soko pauwi at naalala ang unang pagkikita nila ilang taon na ang nakalipas. Inanyayahan siya noon na maging deputy commander dahil ayon sa kanya, ang mga may kakayahan ay dapat nakaupo sa posisyong karapat-dapat sa kanila. Sa isang restaurant sa Nagoya, magkasama ang dalawang magkapatid. Sila ay mula sa JBS at pagdating nila sa Nagoya, nawalan sila ng kontak sa punong himpilan. Ngayong araw, ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon na pumasok sa teritoryo ng mga rebelde para magsiyasat. Gagamit sila ng isang lagusan na hindi alam ng mga rebelde upang makapasok. Naglakad-lakad sina Daechay at Nisha sa lungsod at nakita nilang wasak na rin ang tanawin dito, tulad ng sa Osaka. Sa harap nila ay may kumpol ng mga sibilyan na nagtitipon. Biglang lumapit ang isang lalaking mukhang siga, dahilan para magulat ang dalawa. Kumuha ito ng tubig at pagkain mula sa isang kahon at ibinigay sa mga refugee. Sinabi niyang pinabayaan na sila ng kasalukuyang gobyerno, kaya wala silang ibang magagawa kundi tulungan ang kanilang sarili. Ngunit nang mapansin nilang mabuti, galing pala sa JBS ang mga pagkain iyon. Marahil ay ninakaw ng mga taong ito ang pagkain mula sa JBS upang ipamahagi sa mga mamamayan. Bigla na lang lumitaw ang isang grupo ng mga demonyo at inatake sila.
Gustong tumulong ni Daichai sa pamamagitan ng pagsumon ng mga demonyo. Ngunit duwag pa rin ang mga iyon at natakot sa kalaban. Hanggang sa tawagin din niya si Haim at sa isang iglap ay nawasak ang lahat ng mga demonyo. Nang makita ng mga rebelde sa lugar na sila ay mga player, agad nilang pinalibutan ang dalawa. Sa isang silid kung saan naroon ang mga sugatang player, may isang babaeng doktor mula sa JBS na kasapi ng lihim na hukbo. Sinisisi siya ng mga player dahil alam daw ng JBS ang lahat ngunit pinabayaan ang mga mamamayan. Sa katunayan, wala talaga silang alam at sumusunod lamang sila sa mga utos ng commander. Lumapit si Ronaldo at sinabihang tigilan nila ang pagsisi sa babae. Pagkatapos ay ibinalik din niya ang summoning phone sa dalaga. Bagaman kabilang siya sa JBS, nakalaban nila, kailangan pa rin niya iyon upang maprotektahan ang iba. Gusto niyang malaman kung bakit sinakop ni Ronaldo ang sangay na ito. Isiniwalat ni Ronaldo sa kanila ang isang lihim. Kapag nawasak na ang lahat ng Septentrians, ipatutupad daw ni Commander Yamato ang isang diktadura. Siya ang mamumuno sa bagong mundo at ang mga malalakas ay mapapasailalim sa kanyang utos. Hindi siya nagsasalita ng walang basehan. Dati siyang inspektor na inilagay ng gobyerno sa loob ng JBS. Makalipas ang ilang panahon, natuklasan niyang tuso si Yamato. Para dito, isa lamang silang mga kasangkapan upang tulungan siyang umangat sa tuktok. Wala nang iba pa. Dinala ni Ronaldo si Hibiki sa kanilang control room. Bagaman mas luma at sira-sira ito kumpara sa punong tanggapan ni Hibiki, mayroon silang mga makapangyarihang demonyo na kayang lumaban sa mga Septentrioni. Nahihiyang sinabi rin ng babaeng doktor mula sa JBS na sasama siya sa kanila upang lumaban sa mga Septentrioni. Si Yamato naman, sa mga sandaling iyon, ay naglalaro ng chess mag-isa. Inisip niyang mga hangal ang mga ito na sa huli ay maiintindihan din ang malupit na realidad. Ang mundong ito ay hindi para sa mahihina. Mula pagkabata, si Yamato ay isang henyo na may labis na aroganteng ugali at palaging minamaliit ang mga nasasakupan. Ang kanilang angkan ay matagal nang nagsasaliksik ng mga paraan upang makatawag ng mga demonyo. Nang iangkop ito kay Yamato, hindi inaasahan ang laki ng pagsabog ng kapangyarihan. Ang demonyong kanyang natawag ay ang itim na leon na si Cerberus. Ang itim na leon ay labis na mabagsik at nawala ng kontrol, inatake ang mga siyentipiko. Sa gitna ng apoy, nang humarap si Cerberus kay Yamato, ito ay lumuhod sa harap niya. Makalipas ang ilang panahon, dumating si Ako upang hanapin si Yamato. Napakatalino niya na maging si Yamato ay hindi makasabay sa kanya sa paglalaro ng chess. At doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Pagbalik sa kasalukuyan, muling dumalaw si Ako kay Yamato, sinasabing hindi siya nagbago kumpara noon. Habang papalayo na siya, biglang lumitaw sa telepono ni Yamato ang abiso ng isang death video, isang video tungkol sa pagkamatay ni Hibaki. Sa Nagoya, pinangunahan ni Ronaldo ang lahat patungo sa lugar kung saan lilitaw ang ikatlong Septentrioni. Alam niya ito batay sa kasunduan ng angkang Yamato. Alam ng babaeng doktor ang tungkol kay Hibaki, kaya tinanong niya kung bakit siya sumama sa mga rebelde. Akala niya kasi na kung susunod siya sa JBS, hindi siya makakapagligtas ng sinuman. Ang layunin ni Yamato ay isakripisyo ang iba para umangat sa tuktok, at ayaw niyang sumunod sa ganoong tao. Sa sandaling iyon, dumating si Yo upang sabihing may mga taong nagsasabing sila ay mga kaibigan niya. Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang sumugod sina Daichai at Nisha. Lubos na natuwa ang tatlo sa muling pagkikita. Ikinuwento nila ang tungkol sa death video na natanggap nila. Gusto nilang bumalik siya sa Tokyo kasama nila at iwanan na ang labang ito, pero tumanggi siya. Pipigilan daw niya ang Septentrioni na malapit nang lumitaw. Galit na galit si Daichai dahil ang kamatayan niya sa death video ay nangyari sa lugar na ito. Nang makita niyang determinado pa rin si Hibaki na manatili, labis siyang nainis, pero nagpasya rin siyang manatili upang labanan ang nakasaad sa death video. Nagsalita si Nisha, sinasabing huwag niyang pasanin mag-isa ang lahat ng iyon. Samantala, habang palihim na pumapasok ang magkapatid mula sa JBS, aksidente silang napunta sa lugar na puno ng mga sundalo ng rebelde. Agad nilang tinawag ang mga demonyo upang lumaban. Tuwang-tuwa ang babae na makipaglaban gamit ang mga demonyo. Kasama ng kanyang kapatid, tinawag din nila ang kani-kanilang mga demonyo, ang pusang dehi at ang pusang mandirigma. Sa loob lamang ng ilang sandali, natalo ng kanilang mga demonyo ang lahat ng demonyo ng mga rebelde. Agad ding dumating sina Ronaldo at Yo pagkatapos noon. Sinabihan niya ang dalawa na tumigil dahil hindi nila kayang talunin ang mga yon. Habang masama na ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig, hindi na nakikinig sa paliwanag at puro labanan, biglang yumanig ng malakas ang lupa. Ipinabatid ng mga tao sa control room kay Ronaldo na malapit nang lumitaw ang Septentrioni. Matapos matukoy ang mga koordinado, nakakagulat na ang lugar kung saan ito lilitaw ay eksaktong kinaroroonan nila. Isang mahiwagang lagusan ang bumukas, at ang Septentrion, na bilog ang hugis at may mga tinik, ay lumabas mula roon.
Tinipon ni Ronaldo ang lahat ng mga manlalaro ng hukbo ng mga rebelde upang sumuporta. Tumigil din ang magkapatid sa pakikipaglaban at nakipagtulungan sa kanya upang harapin ang isang kalaban, ang Septentrion. Ngunit karamihan sa kanilang mga pag-atake ay walang bisa. Sa sandaling iyon, tumigil sa pag-ikot ang mga tinik ng Septentrion at bumaon sa mga pader sa magkabilang gilid. Nagpakawala ito ng alon ng mahika na nagpahagis sa lahat ng mga demonyo sa unahan. Kung hindi nila matatalo ang Septentrini ngayon, sisirain nito ang sistema at mawawasak ang Nagoya. Nang maghanda na ang Septentrini na magpakawala ng panibagong ataking mahika, dumating si Hibiki. Ang kanyang Fire Phoenix ay naglabas ng nakatatakot na apoy laban sa Septentrini. Namangha ang lahat sa kapangyarihang iyon. Tinawag din ni siya si Haim upang tumulong sa laban. Tinawag ng babaeng doktor ang isang demonyong tumutugtog ng instrumento na may natatanging kakayahang pahinain ang mga kalaban. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang katawan ng Septentrini. Bigla itong nagliwanag at naghiwalay ang singsing nito. Biglang tumaas ng husto ang kapangyarihang mahika ng Septentrionis. Inutusan ni Hibiki ang Fire Phoenix na pigilan ito, ngunit huli na. Nagpakawala ito ng sinag ng pagwasak na pumatay sa Fire Phoenix at sa iba pang mga demonyo. Naisip ni Daichai na sa death video, mamamatay si Hibiki dahil sa sinag na yon. Agad niyang tinawag ang puting tigre, ngunit ganoon din ang nangyari, nabura ito ng Septentrionis. Agad naglabas ng error ang sistema sa telepono at tumigil sa pagsasagawa ng summon. Itinutok ng Septentrini ang susunod nitong pag-atake sa kanya. Sa sitwasyong buhay o kamatayan, biglang sumugod ang itim na leon ni Yamato, kinagat ang spike ng Septentrini at pinigilan ito. Binago at pinino ng kanyang angkan ang mga kasanayan para sa mga demonyo. Nagpalabas ang itim na leon ng shockwave na winasak ang Septentrini sa isang tira lamang. Matagumpay ding nahack ng babaeng siyentipiko ang screen ng sistema. Galit na galit si Hibiki dahil sa laki ng kapangyarihan ni Yamato ay hindi man lang niya pinoprotektahan ang mga tao. Sa halip, nakatayo lang siya sa likuran at nagbibigay ng mga utos na nagtutulak sa iba na harapin ang kamatayan. Para kay Yamato, sila ay mga piyesa lamang. At siya ay isang espesyal na piyesa. Nagsalita rin si Ronaldo, sinasabing hindi niya matatanggap ang diktatorial na mundong gusto ni Yamato na kung saan ang malalakas lamang ang may kapangyarihan. Nagulat ang mga tao sa JBS nang malaman nila ang lihim na ito. Muling tinawag ni Hibiki ang puting tigre, handang harapin si Yamato kung sasaktan niya pa ang iba. Biglang lumitaw si Ako sa tabi ng mga guho, sinasabing hindi niya inasahan na magtatagpo at maglalaban ang dalawang sinag ng pag-asa. Sinabi niya na agad pumunta si Yamato rito matapos niyang matanggap ang video ng pagkamatay ni Hibiki. Kumpirmado ni Yamato na ang mga paparating na Septentrians ay magiging mas mabagsik pa, kaya si Hibiki ay isang sandata lamang, wala ng iba, wala ng kulang. Sinabi naman ni Ako na kung hindi dumating si Yamato sa oras kanina, siguradong patay na si Hibiki. Kaya ngayon, ano ang desisyon niya? Sasama ba siya kay Yamato o mananatili rito? Napakahalaga niyon at makakaapekto sa hinaharap. Pinayuhan ni Ronaldo si Hibiki na huwag sumama sa kanya. Biglang lumibot ang apoy sa paligid niya, pinigilan siyang makalapit kay Hibiki. Nagsalita ang demonyong nasa tabi ni Ako, sinasabing manahimik siya. Laking gulat ng lahat nang makakita ng isang demonyong kayang magsalita. Tinanong ng demonyo si Ako kung bakit siya kakampi sa mga mahihinang tao. Tinanong ni Hibiki kung isa ba siyang demonyo. Mas malinaw siyang nagpakilala bilang isang nilalang na palaging nagdurusa. Ang mga manlalaro mula sa hukbo ng mga rebelde ay nagsumon ng mga demonyo upang labanan sila. Ngunit sa isang pitik lang ng daliri ng apoy na demonyo, lahat ng mga demonyo ay nagliyab at nasunog. Sinabi ni Hibiki sa lahat na umatras. Lalabanan niya ang mga ito. Ibinunyag ni Ako ang isang katotohanan. Ang summoning application na ginagamit nila ay gawa niya. Mahina ang mga tao at lubos na walang magawa laban sa mga atake ng Septentrion. Kaya nilikha niya ang summoning application upang magamit nila laban sa mga demonyo. Sinabi ni Yamato kay Hibiki na ang susunod na Septentrion ay lilitaw bukas. Lalabas ito sa maraming lokasyon, Tokyo, Osaka, at Nagoya. Sabay-sabay nitong aatakihin ang 3 punong himpilan sa 3 rehiyon. Tanging mga demonyong kapareho ng antas ng puting tigre ni Hibiki ang papayagang lumaban. Tiniyak ni Hibiki kay Yamato na gagamitin niya ang kapangyarihang taglay niya upang wasakin ang Septentrion. Kaya kung mali ang mga paniniwala nito, hindi niya yon palalampasin. Sa huli, napagpasyahan niyang humiwalay sa parehong JBS at hukbo ng mga rebelde upang lumaban ng mag-isa. Hindi ipinahuli ni Yamato si Ronaldo, ang pinuno ng mga rebelde, at hinayaan siyang pamunuan ang lugar na ito laban sa Septentrion bukas. Tumakbo si Aina at tinanong si Hibiki kung sino ang lalaking nakastripe na damit. Ngunit nang tumingin sila, wala nang tao roon. Sa tren pabalik ng Tokyo, sugatan at dumudugo ang kamay ni Yamato, ngunit wala siyang ipinakitang sakit.
Sa isipan ni Hibiki, hindi pa rin niya maunawaan kung bakit isinugal ni Yamato ang paggamit ng teleportation gate para iligtas siya. Naayos na rin ang teleportation device. Kinagabihan, sumailalim sa pangkalahatang pagsusuri sa kalusugan ang lahat ng staff. Habang nag-uusap at nagbibiruan sina Hibiki at Daichai, napansin ni Hibiki na medyo mailap ito ngayon, hindi tulad ng dati. Agad niyang sinabi na kung hindi dahil kina Daichai at Nisha na tumulong sa kanya, siguradong napahamak na siya. Dahil doon, nawala ang ilangan sa pagitan nilang dalawa. Sa pag-uusap naman ng babaeng doktor at ni Nisha, naging magkaibigan din sila. Nagtaka si Nisha kung bakit siya sumali sa JBS. Hindi ito itinago ng babaeng doktor at ibinunyag na dati, isa lang siyang karaniwang doktor, hanggang sa isang araw ay may mga taong nagsabing sila ay mula sa gobyerno at inimbitahan siyang sumali sa JBS. Dahil mas maganda ang sahod dito kaysa sa labas, pumayag siya. Alam ng lahat na mayroon siyang anak na babae. Kaya matapos siyang sumali sa JBS, naprotektahan din ang kanyang anak. Pinuri ng babaeng doktor si Nisha, sinasabing napakahusay ng ginagawa nito. Nang gawin ni Nisha ang lahat para sa kanyang mga kaibigan, para sa taong mahal niya, namula ito at agad na itinanggi. Ngunit matagal nang napansin ng babaeng doktor na gusto talaga niya si Hibiki. Sa labas, hinihintay ni Daichai si Nisha na lumabas, at tinukso siya niyo na nasa harap ng klinika ni Nisha. Dumating din si Hibiki sa oras na yon, at pagkapasok ng silid, nang makita ni Nisha ang tatlong lalaki sa harap niya, kasama si Hibiki, labis siyang nahiya at agad silang pinagsusuntok. Habang magkakasamang umiinom ng kape ang tatlo, muli na namang lumapit si Yo para asarin silang dalawa. Pagkatapos ng check-up ni Ronaldo, agad siyang pumunta upang inspeksyonin ang mga kagamitan. Napakaingat niya at maagang naghanda para sa labanan kinabukasan. Habang nagpapahinga sila, biglang dumating si Ina at sinermonan sila dahil umano'y mga mamboboso. Hindi maintindihan ni Daichai at Hibiki kung bakit sila pinapagalitan. Yun pala, kanina sa silid ng pagsusuri, hindi lang si Nisha ang nandoon, si Ina rin ay nagbibihis noon. Samantala, nasa hapag si Yamato kasama ang mga matataas na opisyal. Sinisi nila siya dahil pumunta siya sa Nagoya at iniwan ng Tokyo. Kung may mangyaring masama, sino raw ang magpoprotekta sa kanilang mga buhay? Tahimik niyang minura ang mga ito bilang kumpol ng walang kwentang basura. Ang September ni nalilitaw kinabukasan ay magkakaroon ng tatlong nilalang. Sabay nitong aatakihin ang tatlong lugar, Tokyo, Nagoya at Osaka. Hahatiin sila sa tatlong grupo para lumaban at wasakin ito. Kailangan nilang sabay-sabay na sirain ang tatlong core sa loob ng September ni. Ang grupo ni Hibiki ay lalaban sa Osaka, kaya't inilipat sila roon. Ang Nagoya ay nasa ilalim ng pamumuno ni Ronaldo, at sa huli, ang Tokyo ay haharapin ni Yamato mag-isa. Kinabukasan, lumitaw ang September ni mula sa ilalim ng dagat. Ang katawan nito ay bilog na masa na napalilibutan ng mga tinik, gumugulong patungo sa gitna. Naalala ni Hibiki ang USB na ibinigay sa kanya ni Ronaldo. Nandoon ang lahat ng impormasyon na nasiyasat niya tungkol sa angkan ni Yamato. Sa Nagoya, nagsimula na ang pag-atake ng lahat. Hindi inaasahan, napakatigas ng panlabas na kaliskis ng September ni. Hindi nila ito mabutas. At hindi lang iyon, nakakatakot din ang bilis ng paghilom nito. Ang mga sugat ay agad na gumagaling. Ayaw lang ni Daichai na nakatayo lang at nanonood, kaya tinawag niya ang isang bagong demonyo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nang makita nito ang dambuhalang Septentrion, kumaway ito ng pagtanggi gamit ang kamay at kusa nitong kinansela ang pagtawag. Tinawag naman ni Hinako ang isang demonyo na kahawig ng ginamit ni Kida dahil gusto niyang ipaghiganti ito. Ang lakas o hina ng isang demonyo ay nakadepende sa tagapamahala nito. Ang demonyong kakatawag lang niya ay may napakalakas na kapangyarihan, tinamaan nito ang malaking bahagi ng laman ng Septentrion, kaya lumitaw ang core sa loob ng katawan nito. Sinamantala ni Hibiki ang pagkakataon at pinakalmot ng puting tigre ang core hanggang sa mabasag ito. Gumuho rin ang Septentrion. Akala nila ay nagtagumpay na sila pero hindi inaasahan, biglang bumilis ang bilis ng paghilom ng Septentrion. Mula sa maliliit na piraso, muli itong nabuo ng buo. At nagsimula rin itong gumanti ng pag-atake sa pamamagitan ng pagpapalipad ng matutulis na tinik mula sa katawan nito. Sa Tokyo, mag-isa lamang si Yamato na humaharap sa Septentrion. Pinagawa niya sa kanyang demonyo ang isang formasyon na pumipigil dito sa paggalaw. Nang magpakawala ito ng mga tinik, lahat ay pinagkakalas ng itim na leon at pinaputok sa hangin. Ipinahayag niya sa dalawang grupo sa ibang lugar na sabay-sabay nilang sisirain ang core nito. Sa grupo ng Nagoya, labis silang nawala ng pag-asa dahil kahit anong gawin nila, hindi nila mapigilan ang halimaw. Nang matanggap ni Aina ang isang death video tungkol sa pagkamatay ng mga tao sa Nagoya, agad tinawagan ni Hibaki si Ronaldo at sinabihang mabilis na umalis doon. Ngunit tumanggi si Ronaldo, pati ang babaeng doktor at CEO, dahil kung aalis sila, sino pa ang may kakayahang tumigil dito? Bukod pa rito, ang kamatayan ni Hibaki kahapon ay nabago, kaya baka magawa rin nila yon.
Inutusan ni Ronaldo ang dalawa na kapag naramdaman nilang delikado na, dapat silang umalis kagad. Sumang-ayon silang pareho dahil wala silang balak mamatay doon, kundi babalik sila. Sa ngayon, nakalapit na ng husto ang Septentrini sa punong himpilan. Tinitigan ni Aina itong gumugulong papalapit, winawasak ang lugar kung saan naroon ang mga alaala niya kasama ang kanyang ama, at sa sobrang galit niya ay nag-apoy ang emosyon niya. Nang umabot sa 100% ang kanyang index, tumawag siya ng bagong demonyo. Isang nota lamang ang tinugtog ng demonyo, at agad na nabutas ng napakalalaking yelong matutulis ang Septentrini, inilalantad ang core nito. Sa Osaka, nailantad din ni Hinako ang core ng Septentrini. Matapos malaman na pareho nang nailantad ng dalawang panig ang core ng Septentrini, iniutos ni Yamato sa kanyang demonyo na sirain ang panlabas na bahagi ng Septentrini, at sabay-sabay na tinarget ng 3 lugar ang core nito para wasakin. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap at tuluyang nawasak ang Septentrini. Ngunit sa hindi inaasahan, kahit patay na ito, hindi naglaho ang mga tinik nito. Automatiko itong bumaril pasulong, patungo sa sasakyan kung saan nakasakay ang grupo ni Ronaldo. Mabaliw-baliw sa pag-aalala sina Hibiki at Nisha habang paulit-ulit na tinatawagan sina Ronaldo at ang babaeng doktor, ngunit walang sumasagot. Nakaligtas lamang si Aina dahil hinila siya ni Jingo Palayo kahit kapalit ang sariling buhay. Pagbalik niya, tinawag niya ang lahat, nagmamakaawang huwag silang patay, ngunit walang tugon. Nagsimulang umulan at napasigaw siya, umiiyak ng labis sa dalamhati. Kumpirmadong namatay sa misyon sina Ronaldo, ang babaeng doktor at Sio. Napaiyak din ng todo sina Hibiki at Nisha sa kanilang pagkamatay. Tinitigan ni Hibiki ang lumulubog na araw sa harapan at napaisip kung ano nga ba talaga ang mga Septentrian. Ito ba ay panaginip lamang? Lumitaw si Ako at sinabi sa kanya na ito ay realidad. Sinabi niyang hindi siya isang demonyo, ngunit hindi rin siya maaaring tumulong sa mga tao dahil ito ay isang pagsubok para sa sangkatauhan. Ang sumusubok sa kanila ay si Polaris, ang Diyos na lumikha ng lahat. Napagpasyahan ni Polaris na ang mga tao ay hindi ang pinakamataas na nilalang. Wala silang hangaring umunlad, ngunit patuloy silang lumalakas. Inisip ni Polaris na ito ay laban sa batas ng kalikasan, kaya nagpasya siyang lipulin ang sangkatauhan. May kaparehong pananaw si Ako kay Hibiki na mali ang iniisip ni Polaris, ngunit hindi niya ito kayang labanan dahil siya mismo ay ang banal na espada ni Polaris. Sa madaling salita, isa siyang Septentrion. Ayon sa kanya, ang mga Septentrion ay mga katawang nilikha ni Polaris upang panatilihin ang batas. Ngunit siya ay isang depektibong Septentrion dahil may damdamin siya tulad ng mga tao. Nakadarama siya ng sakit at kalungkutan kapag may namamatay na tao. Dahil hindi siya maaaring makialam upang tulungan ang mga tao, nilikha niya ang summoning application bilang sandata ng mga tao upang lumaban kay Polaris. Sa kalawakan sa unahan, sinasalakay na ng kawalan ang lahat. Ang presensya at pag-iral ng mga tao ay mawawala na parang hindi sila kailanman nabuhay. Nagawa lang ni Hibiki na sambitin ang isang bagay na matatapos na ang mundong ito. Nagising siya at nagulat nang makita si Ako na nakaupo sa harap niya. Naboboard daw ito kaya naparito para makipaglaro. Nang marinig niyang binanggit ni Ako si Yamato, agad niyang tinanong kung ano ang relasyon nila. Hindi ito itinago ni Ako at inamin na magkaibigan silang matagal na mula pa pagkabata. Taglay daw ni Yamato ang isang napakalakas na kapangyarihan. Ayon kay Yamato, ang perpektong mundo ay yaong tanging mga henyo lang ang umiiral. Agad na hindi sumang-ayon si Hibiki dahil paano raw matatawag na perpekto ang ganoong mundo. Sinabi ni Ako na si Hibiki rin ay ipinanganak na may dakilang kapangyarihan at kapag nagpasya siya, iyon ang magiging tamang pasya. Uminom siya ng kape na bagong timpla ni Hibiki, ngunit nabulunan dahil sa pait nito, kaya binigyan siya ni Hibiki ng asukal para baguhin ang lasa. Si Ako ay isang Septentrini na may emosyon, kaya palagi siyang lumulubog sa pagdurusa. Nagbago ang pananaw ni Hibiki kay Ako. Sinabi niyang kung hindi ito kalaban at walang masamang balak, maaari itong manatili rito, na labis na ikinatuwa ni Ako. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating sina Daichi at Nisha upang hanapin siya. Nagulat ang dalawa nang makita si Ako. Nag-alala si Daichi na baka naparito si Ako para saktan si Hibiki, kaya gusto niyang lumaban. Pero buti na lang at napigilan siya agad ni Hibiki. Pagkatapos, sinabi ni Hibiki sa dalawa ang totoong pagkakakilanlan ni Ako. Bagaman medyo nabigla sila, nagtitiwala naman sila kay Hibiki. Medyo naguluhan si Nisha dahil lumulutang si Ako. Agad itong bumaba para maglakad gamit ang mga paa, saka nagsimulang magtanong ng maraming bagay. Hindi raw niya alam kung alin ang inuuna ng tao kapag naglalakad, ang kanang paa ba o kaliwa. Samantala, nakatanaw si Yamato sa salaming pinto, iniisip na 3 Septentrion na lang ang natitira at nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Nang makita yon, lumapit ang itim na leon para suportahan siya. Tinawag naman sina Aina at Hinako papunta sa silid ng pagpaplano. Ang misyon para wasakin ang susunod na Septentrion ay nangangailangan ng kanilang lakas.
Ibabatay nila ito sa resulta ng health check at ayon sa kakayahan ng bawat isa sa pakikitungo sa Septentrion. Hindi nagtagal, lumitaw na ang Septentrion. Nag-aalala si Hibiki dahil sina Hinako at Ai na lang ang pumasok sa labanan. Ipinaliwanag ni Soko na ang ikalimang Septentrini ay lilitaw sa ionosphere sa labas ng kalawakan. Tanging mga demonyong tinatawag ng dalawang iyon lamang ang makakaabot doon. Sa labas ng mundo, muling nabuo ang Septentrini na ngayon ay may napakalaking laki. Nang magsimula ang kampanya, agad nagsayaw si Hinako ng sayaw ng Diyos na alay. Ang Diyos na gusto niyang tawagin ay si Shiva, ang Diyos ng pagkawasak. Samantalang si Aina naman ay tatawag ng isang demonyong nagngangalang Karma. Isa itong demonyong may pagkahumaling sa mga batang babae, at si Aina ang pinakaangkop para makatawag nito. Nahihiya niyang inilantad ang kanyang pusod. Agad na lumitaw ang demonyong Karma. Paglitaw pa lang ng demonyo, agad nila itong itinali sa isang malaking haligi sa labas ng kalawakan. Sa sandaling iyon, nakapagsama na ng enerhiya ang Septentrini at nagpapaputok na ito patungo sa kanila. Agad na inaktiba ang proteksyon na harang para hadlangan iyon. Nang makita ni Shiva ang kaakit-akit na demonyong Karma sa kanyang harapan, nabaliw ito sa galit at naglabas ng matinding lakas sa sibat na pinakawalan patungo kay Karma upang dalisayin ito. Nagpatuloy sa paglipad ang sibat palabas ng mundo at winasak ang core ng Septentrini. Nakatanggap sila ng impormasyon na wala ng buhay ang Septentrini. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Pagkatapos ng kamatayan, hindi naglaho ang ikalimang Septentrion tulad ng mga nauna, kundi diretsong bumagsak pababa sa mundo. Ang sukat nito ay 500 kubikong kilometro, kaya walang anumang bagay ang makakayanan iyon. Kalaunan, nasira rin ang proteksyon na kalasag, at lahat ng mamamayan sa lungsod sa ibaba na hindi nakalikas sa oras ay nasawi. Sa kabutihang palad, nanatiling hindi naapektuhan ang Thor. Galit na tinanong ni Hibiki si Yamato kung alam na ba niya ito noon pa. Hindi siya tumanggi, ngunit sinabi na kung may mas magandang paraan si Hibiki, maaari niya itong imungkahi. Pagbalik niya sa silid, tiningnan niya ang impormasyon sa loob ng USB na ibinigay ni Ronaldo. Kinagabihan, nagbukas si Yamato ng salusalo, ngunit tanging siya at ang siyentipiko lang ang kumain. Ang iba ay walang ganang kumilos o humawak man lang ng chopstick. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Hibiki at Yamato tungkol sa pagkamatay ng libo-libong mamamayan. Ipinahayag din ni Yamato na ang pangunahing dahilan ng pagtitipon ay upang humingi ng opinyon. Magwawakas ang pananakop na ito sa loob ng 2 araw pa. Ngunit may problema. Pagkatapos mapabagsak ang huling Septentrion, makakaharap nila si Polaris, ang Diyos na lumikha. Ibinunyag ni Hibiki ang layunin ng JBS, ang harapin si Polaris. Pagkatapos ay gagamitin nila ang algorithm coefficient na kanilang pinag-aralan upang lumikha ng mundong naayon sa kanilang kagustuhan. At ang mundong iyon ay magiging lugar lamang para sa mga henyo. Sinabi ni Yamato sa lahat na alam na nila ang lahat, kaya wala na siyang dapat sabihin pa, at umalis siya. Nang nasa silid si Nisha, tinitigan niya ang litrato nilang magkasama ng pamilya at malungkot na ninais na makauwi na. Sa sandaling iyon, dumating si Soko upang hanapin siya. Ipinahayag nito na napagdesisyonan na ang misyon para bukas. Isasakripisyo ni Nisha ang sarili para sa lahat. Upang harapin ang susunod na Septentrini, tanging ang Diyos na si Loki lamang ang may sapat na kapangyarihang sirain ito, at si Nisha lang ang kaisa-isa na tugma upang masaniban ni Loki. Biglang nangitim ang mukha ni Nisha at tinanong kung maililigtas ba ng sakripisyo niya ang lahat. Pagkaalis ni Soko, napasandal siya sa pader at napaiyak ng tuluyan. Kinabukasan, dahil sa kalungkutan, naghanda siya ng marangyang pagkain para sa kanila. Hindi nag-atubili si Nisha na kumain. Napansin ni Hibiki na tila labis na masigla ang kilos niya ngayong araw. Sinabi niyang 2 araw na lang at matatapos na ang pananakop, kaya dapat silang mabuhay ng magkakasama. Tanging si Ako lamang ang nakakaalam ng mangyayari. Pumunta siya sa silid ni Yamato at tinanong kung tama ba talaga ang planong ito. Dahil kapag sinasaniban ng isang Diyos, walang sinumang tao ang makakayanan ito at siguradong mamamatay. Nabahala siya na baka hindi kayanin ni Hibiki ang matinding pagkabigla sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Matapos basahin ni Nisha ang huling mga mensahe mula sa kanyang pamilya, umalis siya kasama ang mga kawani. Nang lumitaw ang Septentrini, tumingin sa paligid si Hibiki, ngunit hindi niya nakita si Nisha kahit saan. Naalala niya ang kilos nito kaninang umaga. Tila may nangyari na. Ang ika-6 na Septentrini ay may kakayahang gayahin ang sarili nito. Kapag ito ay nabuo, patuloy itong gagawa ng mga kopya at pagkatapos ay lalamunin ang lahat ng bagay. Ipinakita sa screen ng sistema si Nisha na nakatali sa isang espesyal na aparato. Naggitngit si Loki at ang iba pa nang makita si Nisha na ginagamit bilang sakripisyo. Nais nilang palayain si Nisha at sabay na labanan ang Septentriani. Ngunit tugon ni Yamato, walang saysay yon. May kakayahan ang kalaban na dumami ng walang hanggan. Kahit gaano kalakas ang kanilang mga demonyo, mauubos din ang kanilang lakas.
Ngayon ay sinakop na ng Septentriani ang lungsod. Tuluyang nagsara ang makinang ginagamit para sa sakripisyo ni Nisha. Agad namang lumitaw ang napakalaking bilog ng pagtawag. Sumigaw si Nisha sa matinding sakit habang nasa himpapawid. Nang mapanood ni Daechay ang video ng kamatayan na kakalabas lang, natakot siya ng husto. Sa loob nito, nakahandusay si Nisha sa lawa ng dugo. Hindi nagdalawang isip si Hibiki at dali-daling tumakbo palabas. Ang Diyos na si Loki ay matagumpay ding na ipatawag at nasaniban si Nisha, ngunit pinigilan sila ng mga kawani. Nagsimula ang sistema sa pagbibilang ng oras bago tuluyang mawalan ng kontrol si Loki. Inactivate ni Yamato ang sistema para i-link ang sarili niya kay Loki upang makontrol ito. Lumipad si Loki papuntang Tokyo at ginamit ang kasanayan upang buhayin ang Dragon Vein sa ilalim ng lupa. Matapos iyon, nagising ang dragon na si Soko. May natitira na lamang na 60 segundo bago tuluyang mawalan ng kontrol si Loki. Mabilis itong sumugod upang lamunin ang Septentriani na patuloy na dumadami. Matapos ang habulan at paglipol, nilamon ng dragon na si Soko ang lahat ng Septentrians. Madali nilang naabot ang tagumpay sa kanilang kampanya, ngunit doon pa lamang nagsisimula ang lahat. Unti-unti nang nawawalan ng kontrol si Loki. Muling bumalik ang sarili nitong kamalayan at hindi na ito kayang kontrolin ni Yamato. Ganap nang naglaho ang kamalayan ni Nisha bilang isang buhay na nilalang. Sakay ng puting tigre, mabilis na sumugod si Hibiki, ngunit agad siyang tinilapon ni Loki na sumanib kay Nisha. Sinabi ni Yamato sa kanya na ang nasa harap niya ngayon ay hindi na si Nisha, kundi si Loki. Kaya dapat niya itong patayin. Nang marinig iyon, sumigaw si Hibiki sa matinding sakit. Tumakbo si Daechay papunta kay Yamato, nais niya itong patigilin. Agad na sinabi ni Yamato, kung wala kang silbi, manahimik ka na lang. Hindi siya tumigil at pinagalitan ang mga kilos nila bilang hindi katanggap-tanggap. Tinawag niya silang mga makasariling tao na ginamit ang buhay ng kaibigan niya kapalit ng sariling kaligtasan. Nang suntukin niya si Yamato, agad siyang sinakal nito. Lumapit na si Loki. Maraming mga tawag na demonyo ang nakipaglaban ngunit winasak silang lahat ni Loki sa loob lamang ng 5 segundo. Malakas na sumigaw si Hibiki, tinatawag si Nisha upang magising, ngunit walang nangyari. Itinapon niya ang bola at sumugod ang puting tigre upang harangan ito para sa kanya. Tinilapon si Hibiki at nahulog mula sa mataas na pader. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yamato at nahawakan ang kamay niya. Tinanong siya kung bakit siya nag-aatubili at inutusan ang kanyang demonyo na patayin si Loki. Ngunit ayaw saktan ni Hibiki si Nisha at inutusan ang Fire Phoenix na huminto. Ang puting tigre at Fire Phoenix ay desperadong umatake sa demonyo ni Yamato, pagkatapos ay sabay silang naglaho. Naggitngit si Yamato at gustong suntukin si Hibiki, ngunit sinabi nitong poprotektahan niya si Nisha dahil iyon ang ipinangako niya. Hindi sila pinayagan ni Loki na mag-usap pa at agad itong nagpaputok ng sinag ng liwanag. Itinulak ni Hibiki si Yamato palayo, iniisip na mamamatay siya matapos ang ataking iyon. Ngunit hindi, pilit niyang nilalabanan iyon. Ang enerhiya ng Dragon Vein ay rumaragasa sa katawan ni Hibiki. Pinili siya ng Dragon Soko. Umiti si Yamato dahil pareho sila ng kakayahan. Iniabot niya ang kamay at sinabing hawakan ito. Ngunit itinulak siya ni Hibiki palayo. Gagamitin niya ang kapangyarihang ito upang protektahan ang lahat. Itinulak niya pabalik ang kapangyarihan ni Loki at lumipad pa itaas. Naniniwala pa rin siyang buhay si Nisha at tinawag ang pangalan nito. Sa kailaliman ng kanilang diwa, nagkita silang muli. Nakiusap siya rito na huwag piliin ang kamatayan kundi bumalik kasama niya. Umiyak si Nisha dahil wala na siyang ibang magagawa kundi ialay ang sarili. Sa mundong wala na ang kanyang pamilya at mga magulang, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Wala siyang matatag na kalooban gaya ng iba, kaya paano pa ba siya magpupursige? Sumigaw si Hibiki na ayos lang maging mahina. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang kahinaan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Nisha at niyakap ito. Ngunit ang Diyos na si Loki na nasa loob ng katawan niya ay naitulak palabas. Umiyak si Nisha, sinasabing gusto pa niyang mabuhay. Nakita ito ni Yamato at natawa, hindi inaasahang mangyayari ang isang himala. Pagkatapos noon, nawala ng malay si Hibiki at dinala sa silid ng espesyal na pangangalaga. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, labis ang pagdadalamhati ng lahat. Galit si Daichi sa sarili niya. Kung mas malakas lang siya, sana mas naging maayos ang lahat. Napagtanto ni Misha na matapos nilang talunin si Loki, maaari na niya itong matawag. Lumapit si Aina at sinabing huwag na siyang malungkot dahil hindi iyon kasalanan niya. Nagsalita si Jingo, sinabing ngayon ay nasa kanilang mga balikat na ang responsibilidad. Nakaupo si Ako, naghihintay sa silid ni Hibiki, at gaya ng inaasahan, hindi na ito nakabalik. Dalawang mataas na antas na demonyo ang lumitaw at tinanong siya kung bakit hinayaan niyang humantong sa ganito ang mga bagay. Ni siya mismo ay hindi alam kung ano ang damdaming ito, ngunit marahil ay natutunan na niyang mahalin ang mga tao.
Narinig ng mga demonyo ang damdamin niyang pagmamahal, ngunit hindi nila maunawaan ang sinasabi niya, dahil ang tanging gusto nila ay masaksihan ang mga tao na lamunin ng kadiliman. Ang mataas na antas na demonyo ay nagbagong anyo bilang sibat upang patayin siya. Ngunit sa kabila ng lahat, si Ako ay isa pa ring Septentrion. Isang iglap lang ng kanyang kamay, at napigil na ang demonyo, bumagsak ito sa lupa na hindi na makakilos. Pagkatapos ay nadurog ito at naglaho. Ang demonyong apoy sa tabi ay nanginig, sinabing susunod na lamang ito sa kanya at umalis. Lumapit si Ako upang tingnan si Hibiki na nakahiga sa kama ng ospital, saka siya tumalikod at umalis. Kinabukasan, walang pinagbago ang sitwasyon dahil si Hibiki ay hindi pa rin nagigising. Sumakit ang ulo ni Daichi dahil wala siyang malalakas na demonyo sa kanyang aklat. Tumawa si Hinako, sinabing iyon ay dahil limitado ang kanyang kakayahan, kaya lalo siyang nalungkot. Naghanda ng pagkain si Nanisha at Jingo bilang pakikitungo sa lahat at upang mas makilala pa nila ang isa't isa. Muling ipinakilala ng bawat isa ang kanilang sarili. Si Aina ay unang taon na estudyante sa universidad. Si Jingo ay isang apprentice na chef. Si Hinako ay isang choreographer, at si Daichi at Nisha ay kapwa ikatlong taon na estudyante na naghahanda para sa entrance exam sa universidad. Bigla silang nagtawanan, pakiramdam nila'y nakakatuwa talaga ang ganitong pagpapakilala. Naisip ni Daichi na sa araw ng pagiging magkaibigan nila, dapat silang magpalitan ng mga email. Nang magdikit ang mga telepono ng grupo para mag-connect, biglang nag-notify ang death video ng isang bagong video. Nag-aatubili si Daichi pero pinindot pa rin niya ito, at sa loob ay ang eksenang nagpapakita ng kamatayan nilang lahat. Pagkatunog ng kampana, inanunsyo ang paglitaw ng Septentrion. Ang mga katangiang natanggap mula rito ay isa itong ganap na malakas na demonyo na walang kahinaan. Kakaputok pa lang nito ng isang sinag ng liwanag, winasak agad ang sunod-sunod na depensibong harang nila. Sinabi ni Soko sa lahat na kung galit sila sa kanya, ayos lang, dahil kailangan niya ang kanilang kapangyarihan para lumaban. Bagaman nanginginig matapos mapanood ang death video, hindi pa rin sila sumuko at handa pa ring lumaban. Sa huling labang ito, lahat ng tropa ay ipapadala. Nanaginip si Hibiki ng tungkol sa kanyang kabataan. Noon, madalas siyang apihin ng mga kalaro sa labas dahil sa kanyang tahimik at mahiyain na ugali. Doon unang lumitaw si Daichi upang tulungan siyang itaboy ang mga bully. Mula noon ay naging magkaibigan na silang dalawa. Pagtanda nila at nang naghahanda na para sa entrance exam sa universidad, palaging pinaalalahanan at pinipilit siya ng mga magulang niyang itakda ang kanyang pangarap sa pinakamagandang paaralan, hindi sa paaralang gusto niya talaga. Pagkatapos marinig si Daichi na sasabihin niyang gagawin niya ang gusto niya, hindi na niya pinansin ang mga salita ng kanyang mga magulang at nagpasya siyang sundin ang kanyang sariling hangarin. At pagkatapos ay nagising siya sa silid hospital. Sa labas, matindi ang pag-atake ng Septentrioni. Ang gusali ng parlamento ay nawasak sa isang dalaw lamang. Sinabi ni Yamato sa kanyang mga tauhan na ilipat ang lahat ng Dragon Vein sa kanya. Pagkatapos, nagtayo siya ng Magic Shield upang harangin ang pag-atake ng Septentrioni para sa lahat. Ang iba ay may tungkuling lumaban sa Septentrioni. Lahat ay tumawag sa kanilang pinakamalalakas na demonyo para lumaban. Tinawag din ni Misha si Loki. Matapos ang labanan na nakasugat sa Septentrioni, bigla itong naglabas ng liwanag at napunit. Mula sa hiwalay na piraso, naglabas ito ng tunog na may kakaibang alon na pinilit ang kanilang mga demonyo na bumalik sa mga telepono. Ang siyentipiko sa kabilang panig ay inasahan din ito. Tinawag niya ang isang demonyong nag-emit ng tunog at inutusan itong maglabas ng alon laban sa alon ng Septentrioni. Natanggap ni Soko ang isang death video tungkol sa kamatayan ng siyentipiko at sinabi sa kanya na lumikas. Ngunit huli na. Ang siyentipiko ay natarget na ng Septentrioni. Nagpakawala ito ng nakapipinsalang sinag na kinuha ang buhay niya. Muling inatake ng Septentrion ang kanila. Si Yamato ay nagpumiglas upang labanan ito. Pagkatapos, direktang sumugod siya pataas upang atakihin ito gamit ang shockwave. Nagpatuloy ang labanan ng dalawang panig, napaka-tense. Ang ibang piraso ng Septentrion ay hinabol ang natitira. Naglabas ito ng mga nakapapasabog na spike na pumapalibot sa kanila. Nang sumabog ang mga spike, namatay ang mga ito. Isa pang spike ang hinabol ang grupo ni Daichi. Si Hinako ay napalibutan ng mga ito. Sumigaw siya ng malakas, sinasabing mabilis silang lisanin ang lugar na ito. Pagkatapos ng pagsabog, namatay din siya. Nang ang mga spike ay sumugod kay Daichi at Nisha, lumitaw ang Fire Phoenix upang harangin ang mga ito. Nakabawi na si Hibiki at nagtanong kung nasaan ang iba. Umuwing luha si Nisha at naunawaan niya na lahat ay namatay. Nawalan ng bait si Hibiki at sumugod sa Septentrionai, ngunit napatay ang puting tigre. Si Yamato sa kabilang panig ay hindi rin maganda ang kalagayan at nabangga sa lupa ng Septentrionai. Pagkatapos, nagkaisa ang Septentrionai, nagpapaputok ng nakakatakot na kapangyarihan na nagbunsod ng malaking hukay sa lupa.
Si Hibiki at Yamato ay buong sikap na lumalaban. Napakagalit ni Dechai, iniisip kung bakit palagi lang nakatayo si Yamato habang nanganganib ang kanyang mga kaibigan. Nang halos hindi na makatiis si Hibiki, isang espiritu ang dumating at itinutulak ang septentryo ni Palayo. Ito ay isang demonyong isinummon ni Dechai. Siya si Zack, isang napakalakas na high-level na demonyo. Nang gustong magpakawala ng magical light beam ang septentrioni, pinuksa ito ni Hibiki at Yamato. Matagumpay nilang nawasak ang huling septentrionai. Gusto ni Hibiki pigilan si Yamato sa paggawa ng diktatorial na mundo. Pinatotohanan ni Yamato na kung susubukan niyang pigilan, papatayin niya siya. Lumipad si Ako, sinasabi na hindi niya hahayaan si Yamato na patayin si Hibiki. Ipinasa ni Ako ang Ray of Hope mula kay Yamato kay Hibiki. Gusto niya na ang bagong mundo na malikha ay katulad ng sinabi ni Hibiki. Kaya hihigpitan niya si Yamato. Kinontrol niya ang mga bakal na kawad upang labanan ang mahika ni Yamato. Hindi maintindihan ni Dechai kung bakit kahit natalo na nila ang septentrionai, hindi pa rin sila mapayapa. Sa kasalukuyan, wala pang laban si Yamato kay Ako. Tuwing siya ay inaatake, nagiging kubo siya upang makaiwas. Dahil mas malapit siya sa headquarters, mas malakas si Yamato, kaya inakit niya si Ako doon. Nagkaroon ng ganitong pagpipilian si Ako dahil pagkatapos makipag-ugnayan kay Hibiki, nakaramdam siya ng pagiging tao. Sinabi rin niya na hindi niya gusto ang mundong nais likhain ni Yamato. Nakatanggap si Hibiki ng abiso sa telepono tungkol sa pagkamatay ni Yamato at Ako. Gusto niyang pumunta doon upang pigilan sila. Sumalita si Soko, sinasabing pupunta siya upang tulungan ang commander. Kahit alam niyang nagdulot siya ng maraming sakit sa lahat, anuman ang mangyari, tutulungan pa rin niya ang commander. Dahil sa nakaraan, siya ay labis na nasaktan. Kaya ang kanyang trabaho bilang pambansang ahente ay kailangang huminto. Sa oras na yon, lumitaw si Yamato at binigyan siya ng Ray of Hope. Kaya kung gusto niyang makita ang ganoong mundo, tutulungan niya siya. Nakatanggap si Hibiki ng isa pang abiso tungkol sa death video ni Soko. Gusto niyang pigilan siya, ngunit kahit alam niyang mamamatay siya, pupunta pa rin siya. Pagkatapos, hinayaang dalhin siya ng lumilipad na demonyo kay Yamato. Bumalik sa labanan ng dalawa. Nasa hindi ka nais-nais na sitwasyon si Yamato dahil ang kanyang demonyo ay nasa proseso pa ng regenerasyon. Naisip niya na ang summoning device ay magpatawag ng mga demonyo na malakas ayon sa sariling antas ng kaunlad. At napagtagumpayan na niya ang Septon Trini bilang numero 7. Kaya kung may sapat na oras para mag-regenerate, maaari niya itong ipatawag muli. Hindi hinayaan ni Ako iyon at patuloy na umatake. Nasira ang magic shield ni Yamato. Isang steel wire ang sumugod, tumagos sa kanyang binti. Kasabay nito, sumugod rin ang iba pang steel wires. Sa delikadong sitwasyong ito, nagmadali si Sako, ginamit ang kanyang katawan upang harangin para sa kanya. Mahinang sinabi niya na siya ang dahilan ng kanyang pamumuhay at nagpasalamat sa kanya. Naantig si Yamato at tinawag siyang tanga. Ang kaunting oras na iyon ay sapat na para mag-regenerate ang kanyang demonyo. Agad niyang ipinasumon ang kanyang pinakamalakas na demonyo. Nabaliktad ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos harangin ni Ako ang sunod-sunod na suntok mula sa demonyo, natalo rin siya sa laban. Gusto ni Yamato na baguhin ang mundong ito dahil ang mga hangal ang nagpabagsak nito ng husto at siya lamang ang makakaayos nito. Tinanong ni Ako kung bakit niya kailangang pasanin ang lahat ng bagay mag-isa. Idinagdag din niya na kawili-wili si Yamato, ngunit hindi niya hahayaang patayin ni Yamato si Hibiki. Gamit ang steel wires, pinigil niya si Yamato at lumipad papunta rito, niyakap ng mahigpit. Nakawrap sa kanila ang mga steel wires. Nagpasya si Ako na isakripisyo ang sarili kasama si Yamato. Nang tumakbo si Hibiki, nagpapaalam si Ako at sumabog. Labing-labis ang kalungkutan niya, ramdam niyang sapat na ang kanyang tiniis. Hindi inaasahan, napakalakas pa rin ni Yamato. Hindi pa rin siya namatay matapos ang finishing move ni Ako. Nagsimulang gumuho ang mundo sa oras na ito. Dahan-dahan ding nilalamon ng void ang lahat ng bagay. Ibinato ni Yamato ang telepono, pinatawag ang isang demonyo upang hadlangan si Hibiki, habang siya naman ay pumasok sa teleportation gate patungong Polaris. Walang laban si Hibiki sa mataas na antas ng demonyong ito. Sa kabutihang palad, inutusan ni Daichai ang espiritu na hadlangan ito. Tinawag din ni siya si Loki upang tumulong sa laban. Sinabi nila sa kanya na iwan ang lugar sa kanila at mabilis na pumunta si Hibiki sa motorsiklo. Pinagkatiwalaan niya ang dalawa at sinakyan ang puting tigre patungo sa gate. Tumingin sa mga nasugatang Daichai at Nisha sa ibaba, pinigil ang luha at lumisan. Unang unti-unti ring nilalamon ng void ang dalawa. Parehong unti-unting nawawalan ng malay at hindi nakilala kung sino si Hibaki, umaasa lamang na sa susunod na buhay, magpapatuloy pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Pumasok si Hibaki sa gate at nakita si Yamato doon. Ang hatol dito ay ang dalawa ay maglalaban, at ang makaliligtas ay magkakaroon ng karapatang magpahayag ng kahilingan.
Agad nilang pinatawag ang kanilang mga demonyo handa sa labanan. Nagbanggaan ang puting tigre at Black Lion, ngunit napuwersang umatras ang puting tigre. Kinailangan ni Hibaki gamitin ang kapangyarihan ng Divine Dragon upang lumikha ng shield at hadlangan ang apoy. Bumuntong hininga si Yamato, nagsabing kasing lakas na siya ngayon ni Hibaki. Ibinunyag ni Yamato ang alam niya na ang dalawa ay ipinanganak na may espesyal na kapangyarihan. Sa huli, sila ay mga pawn lamang para sa libangan ng Diyos. Naisama rin si Ako dito dahil sa kanyang emosyon. Sinabi ni Yamato na siya ang magwawagi at gagamitin ang kapangyarihan ni Polaris upang muling hubugin ang mundo. Nagsalita rin si Hibaki, nagsabing kung mabubuo ang mundong iyon, tunay ngang magiging kamangha-mangha. Ngunit kung ipipilit lamang, hindi iyon magiging kanilang mundo. Ang pinakamahusay na mundo ay ang mundong dati, kung saan ang mga kaibigan ay naglaban-laban ng magkasama upang hindi masayang ang kanilang mga kamatayan. Lubos na nagkakasalungat ang dalawa sa kanilang mga pananaw at tanging labanan na lamang ang paraan upang hikayatin ang isa't isa. Nang muling sumugod ang dalawang demonyo sa laban, kinagat ng Black Lion ang puting tigre at itinapon ito. Tinanong ni Hibiki kung sa kanyang landas upang muling hubugin ang mundong ito, palagi ba siyang nag-iisa? Hindi ba ito napakalungkot? Kung hindi niya pinapahalagahan ang pagkakaroon ng mga kaibigan upang sabay na harapin ang hinaharap, bakit niya noon isinusugal ang panganib para pumunta sa Nagoya upang iligtas siya? Iginiit pa rin ni Yamato na siya ay isang mahalagang pawn lamang sa kanyang plano. Agad namang pinabulaanan ni Hibiki. Kung mula sa simula, hindi niya siya tiningnan bilang kaibigan, hindi sana lilitaw sa kanyang makina ang death video tungkol sa kanyang kamatayan. Ibinahagi lamang ito sa mga kaibigan. Naging hindi komportable si Yamato nang marinig iyon, sapagkat siya rin ay may hangaring magkaroon ng mga kaibigan. Pagkatapos, nagsummon siya ng isang demonyo at ginamit ang espesyal na kakayahan, Demon Fusion. Isang high-level na demonyo ang nabuo. Nang ito ay umatake, natapon si Hibiki. Pati ang shield ng Divine Dragon ay nasira nang sinubukang pigilan ito. Tila huminto na ang lahat, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, naprotektahan si Hibiki ng demonyo ni Dechai. Nag-notify ang kanyang telepono na ang mga demonyo mula sa kanyang mga kaibigan ay ipinadala. Nagulat si Yamato, hindi maunawaan kung paano ipinadala ang mga demonyo mula sa mga yumao. Tuwa si Hibiki, iniisip na lahat ay nag-cheer para sa kanya. Agad niyang isinumon ang lahat ng high-level na demonyo, pagkatapos ay ginamit din ang fusion. Patuloy na pinag-isang lahat ng high-level na demonyo. Sa wakas, ang huling na isumon ay ang Diyos na Lucifer. Nang i-wave ni Lucifer ang kanyang kamay, agad na nagkaroon ng butas sa katawan ng demonyo ni Yamato. Sinikap pa rin itong lumaban at kontra-atake, ngunit hindi naapektuhan si Lucifer at lumapit pa upang yakapin ang demonyo. Tapos na ang lahat. Tuluyan nang natalo si Yamato. Sinabi ni Hibiki sa kanya na hindi na niya kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Sumilay ang liwanag mula sa langit sa dalawa. Ipinahayag ni Hibiki ang kanyang hiling. Nagbago ang eksena. Bumalik sa normal ang mundo. Bumalik sila sa araw na hinihintay ni Hibiki si Daichai. Katulad ng dati, pumunta ang dalawa sa isang cave, at muling sinabi ni Daichai na may nais siyang ipakita. Kunin niya ang kanyang telepono para i-download ang isang application na kamakailan lang naging popular. Sa simpleng pag-input ng kanilang mga larawan, malalaman nila ang kanilang mga kamatayan. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa subway at nakita si Nisha. Hindi tulad dati, si Hibiki ang unang bumati sa kanya. Nakita niya na hindi sila masamang tao, kaya nakipag-usap siya at pumayag na maging kaibigan nila. Tumingin si Hibiki sa harap ng kanyang dalawang kaibigang palaging nagsisikap upang tulungan siya at masayang napaiyak siya. Nakatanggap sila ng sistema mula sa death video. Ang kamatayan na determinado ni Hibiki ay mabangga ng truck. Ngunit nang dumating ang tren sa subway, hindi na ito derailed at dumating ng normal sa kanilang lugar. Biglang may nais kumpirmahin si Hibiki, kaya siya ay tumakbo. Naalala niya ang kanyang hiling noong makilala niya si Polaris. Nais niya ng isang mundo kung saan hindi kailangang tiisin ng mga tao ang mga paghihirap tulad dati. Pagkatapos ng 7 araw sa mundong iyon, marami na siyang napagtanto. Ang mga kaibigan na kasama niya ay mayroon ding normal na buhay. Wala nang kailangang tiisin na sakit ng kamatayan. Tumakbo si Hibiki papunta sa gusali ng parlamento, ngunit hinadlangan siya ng seguridad. Sa sandaling iyon, dumaan ang sasakyan ni Yamato. Sinabi niyang hindi niya kilala si Hibiki, ngunit tiningnan siya at mumiti. Napaiyak si Hibiki dahil buhay pa rin si Yamato. Si Ako, matapos ang mahabang obserbasyon at makita na hindi na nanganganib ang mundo, ay umalis na rin.